Praise the Lord mga kapatid. Magandang hapon po sa lahat. Nagpapasalamat muli ako kay Pastor, kay Sister Nancy, at sa leadership ng JF. Pinahintulutan na akong makatayo sa harapan niyo mga kapatid. At sa inyo ring listening ear na nandito kayo, ayaw niyo man o hindi, sama-sama tayo mga kapatid. Praise God. So, para mawala ang kaba niyo, umawit muna tayo. Brother Teo, yung ano natin, music team. Sabayan natin sila mga kapatid ha. Tayo sa chorus. Lyrics please. Dito walang lyrics. Sandali. Travel alone on the Jericho road. Does the world seems hollow and heavy your load? Just bring it to Christ. Your sins confess on the Jericho road. Your heart He will bless. Jericho road, there's room just two. No more, no less. Just Jesus and you. Each burden He'll bear, each sorrow He'll share. There's never a care, for Jesus is there. No more, no less. Just Jesus and you. Each burden He'll bear, each sorrow He'll share. There's never a care, for Jesus is there. On the Jericho road, there's room for just two. No more, no less. Just Jesus and you. Each burden He'll bear, each sorrow He'll share. There's never a care, for Jesus is there. Oh, my brother, this message I pray, though hope may be gone, He'll cause you to see at Jesus' command. Sin shackles must fall on the Jericho road. You will answer His call on the Jericho road. On the Jericho road, there's room for just two. There's room for just two. No more, no less. Just Jesus and you. Each burden He'll bear, each sorrow He'll share. There's never a care, for Jesus is there. For Jesus is there mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Dito sa Jericho Road, mga kapatid, dito inintroduce ng Panginoon ang parable of the Good Samaritan. Kung saan may isang lalaki na naglalakad papunta sa Jericho na tinabangan siya ng tulisan, sinugatan, at halos iniwan na half-dead na mga kapatid. At sinagip siya ng isang Good Samaritan
ginamot siya at binigyan ng matutuluyan. Sa awit na inawit natin mga kapatid, lagi nating tatandaan, man ang mga pakikibaka mo sa buhay mga kapatid, bugbog ka man ng problema, black eye ka man sa mga pagsubok, give up ka na sa mga challenge sa buhay mga kapatid, halos wala ka ng pag-asa, magpapadala ang Diyos mga kapatid ng someone to help, ng someone to encourage you mga kapatid. So mahalaga ang ministry of exhortation sapagkat ito ang muling magbabalik sa atin sa salita ng Diyos mga kapatid. Muli nating palakpakan ng Panginoon as I request Pastor Joji for his anointed prayers sa hapong ito. Panginoon, hallelujah, langit namin, Lord, ang mga pag-aaral sa hapon. Yes. Lord Jesus, mamulat pa through your word. Amen, Lord. Panginoon, ng Rema word from Yes, Sister Lord. Miles, Thank you, Panginoon. Jesus. Lord, we know that you are with us. And we pray Salamat, you, Lord Panginoon. Jesus, to speak to each and every one of us to Yes, be oh good God. care, Amen. Panginoon, taker ng iyong kaharian, Panginoon, at Thank you, papadala po Jesus. sa iyong kaharian. Maraming salamat muli, O Diyos, na nanampalataya kami, Panginoon. Hallelujah, na Lord, you will increase our numbers. Amen. As you Amen, increase Lord. our faith, O Lord, Yes, we oh believe God. the harvest in the end times, Panginoon. In Jesus' name we pray. Praise God. Hallelujah. Are you excited mga kapatid? Lesson 3 na tayo? Okay. Sa lesson 3, caring. Ano ang ating basis? Ang Biblia mga kapatid. Slide ba? Wala do. Sa previous lesson natin mga kapatid, nag-concentrate tayo sa first level of caring. It is caring by encouragement. That involves coming alongside someone who is hurting. Sasamahan lang natin, nandyan lang tayo sa tabi mga kapatid. Why we need to come alongside with them sa mga nasusugatan? In order to give them vital support through a difficult time, through a difficult period mga kapatid. Okay. But there are two more levels of Christian caring: exhortation and enlightenment. So magpo-focus muna tayo sa caring by exhortation. What is caring by exhortation? Bago natin alamin ang caring of exhortation, ang word caring means it is displaying kindness and concern for others. Kapag nagpapakita ka ng kabutihan sa kapwa mo, concern ka sa kanya, nagki-care ka mga kapatid. So, sa scripture mga kapatid, mababasa natin ang exhortation has a wide meaning, but in this seminar, it will be used in this most basic sense. Yung pinaka-elementary lang mga kapatid na sense ang ating pag-uusapan. Exhortation. What is exhortation? It's motivating a person. Imo-motivate mo yung tao mga kapatid to respond, na ipulso mo siya, i-lead mo siya, i-influence mo siya, na mag-respond sa buhay. What kind of life mga kapatid? In accordance with the will of God as revealed in His Word. It involves bringing clear direction from the truth of others, people's life, mga kapatid. Amen? May dalawang kaparaanan ang exhortation. The most typical way is from the pulpit, kung saan yung mga minister o yung pastor, i-address niya yung whole congregation. Yung process na involved dito, considered ay one-on-one, mga kapatid. Parang face-to-face kayo. Ikaw at ang hurting, yon mga kapatid. Caring by exhortation involves one individual coming alongside another. Pero may requirement mga kapatid. We have to do it in a sensitive way. Kailangan mas-sensitive ba natin ano yung nararamdaman ng hurting. Hindi ba pinag-aralan natin yung mga subtle hint na napapansin na natin na, dati-dati ang ayos ng buhok, nakapamada pa. Ngayon parang hindi na nakasuklay. Dati-dati nagsisimba, pupunta dun sa biyanan. Ngayon hindi na, nandun na sa diskohan. Dati-dati ang ganda ng boses, nakangiti pa siya. Ngayon garalgal na. Naalala niyo yun mga kapatid? So kailangan mapag-aralan natin siya. Magiging investigador tayo mga kapatid. At dadali natin sa kanila ang Word of God. Bakit? To bear in their life. Upang ang salita ng Diyos ay mamunga sa kanilang buhay, mga kapatid. Maghahanda si Sister Nanette para sa first drama natin. Pero may pag-iingat, mga kapatid. But the word of caution, it's difficult to exhort others. Napakahirap daw na exhort mo ang isang tao. Kailan? Kapag ang Word of God walang epekto sa iyong buhay.
Mag-i-exhort ka, sa'yo nga, wa-effect mga kapatid, hindi ba? Tingnan natin ang handog nila Sister Nanette sa araw na ito. Oh, Jens? Hello. Casey, samahan mo ako mamaya ha. Punta tayo kina Sister Nimia. Yung inaalalayan mo na ka-sister, yung iniwan ng boyfriend. Pero di ba wala yung boyfriend? Ilang araw ka rin nagpupunta sa kanila, ano? Very good. Ang tiyaga mo. Sana all. Oo, syempre. Doon man lang mabuhayan siya ng loob. Na may karamay siya. Na nandoon ako sa tabi niya because I care. Mabigyan man lang siya ng pag-asa. Bakit kita sasamahan? Kinakabahan ako. Handa ng puso niyang makinig ng Word of God. Yan ang good news. Tinatanong na nga ako, kumusta ang church? Kumusta yung grupo niya? Handa na siyang makinig sa advice ko sa kanya. Yun naman pala eh. Kaya mo na yan. Yun nga, hindi ko kaya. Kasi baka sabihin niya sa akin, ikaw nga hindi mo magawa, papayuhan mo pa ako? Hindi mo nga pinapamuhay ang Word of God. Tapos ang galing ko magpayo sa kanya. At isa pa, ilan lang verse alam ko. Ang hirap mag-memorize kasi. Ano ba mga verse alam mo? John 11:35, Jesus wept. 1 John 4:8, God is love. 1 Thessalonians 5:16, rejoice always. Exodus 20:13, thou shalt not murder, thou shalt not steal. Ang konti nga. Paano ka nga makakapag-exhort kung yan lang ang alam mo? Walang tugma sa situation niya ngayon. Pwede lang dyan yung God is love or rejoice always. Hi, mag-aral ka kasi. Puro Facebook, Instagram alam mo. Ayan, nahirapan ka tuloy. Dati hilig mo Korean drama. Ngayon, Bollywood drama. Baka maging Indian ka niyan. Oo nga eh, ang hirap nga eh. Tuwan-tuwa kayo mga kapatid, ano? Dito sa kanilang drama, kitang-kita kapag hindi tayo handa sa Word of God, napakahirap na mag-exhort mga kapatid. Sabi sa Colossians 3:16 mga kapatid, let the word spoken by Christ, the Messiah, have its home. Saan? In your heart and minds mga kapatid, and dwell in you in all its richness, as you teach and admonish, train one another in all insight and intelligence and wisdom in spiritual things and sing psalms and hymns and spiritual songs, making melody to God, His grace in your heart. Sa Tagalog mga kapatid, ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ng isa't isa ng buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual ng may pasasalamat sa Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Sabi ng isang pastor, si certain Pastor Dave Richards, you have to know the scripture. Alamin mo ang banal na kasulatan. Bakit? To be able to apply them in such a way na ito'y magiging relevant sa buhay ng isang tao, mga kapatid. Paano ka makaka-encourage kung ikaw nga ay discouraged, mga kapatid? Paano mo gagamitin ang scripture kung ikaw nga hindi mo alam ang scripture, mga kapatid? Sabi niya, ang Word of God ay punong-puno ng God's goodness as to how we face the difficulties that are in life. Ang scripture, mga kapatid, ito ay para sa mga overcomer. May mga sitwasyon sa buhay natin na kailangan nating mapagtagumpayan, mga kapatid. For thousand of years, the written Word of God has been available. Are you glad, mga kapatid? For nearly 2,000 years, the Word of God become flesh and dwell among us. Yung salita ng Diyos, nagkatawang tao, mga kapatid. Today, God still wants the Word to dwell among us and in us, not as ink on the page, but as God's truth communicated to our minds by the Holy Spirit.
At ganun din mga kapatid, sa mga tao na talagang naghahanap ng pagmamahal at kapayapaan mga kapatid. So kailangan ng Word of God. So anong gagawin ng mga Kristiyano na alam sa Word of God mga kapatid? Kailangan we need to develop a relationship with the Word of God. Sa papaanong paraan? That it will deeply affect our behavior. Makaka-apekto sa ating mga pag-uugali, sa ating mga ginagawa mga kapatid. Makaka-influence tayo, makaka-encourage tayo. But sometimes, people need a lot of help to do that. Bakit? When they find themselves in difficult circumstances. So panunuorin natin dito yung video ng ating mga kapatid na kung saan dumating sa buhay nila na sila ay nandito sa ganitong pagsubok. Yung tatlong video, si Nelia muna, ito ay kapatiran, newly baptized siya nung pinicturan nito. Tingnan natin kung paano niya na-overcome, ano yung pain na naramdaman niya. Yung babae, Sister Erica. From Philippines. Sinabi sa akin na yung father ko nga daw namatay na. Hindi ko matanggap. Hindi ko talaga matanggap. Sobrang hindi. Kasi unang-una, nung namatay yung lolo ko, hindi ko yung nakita. Nasa Taiwan ako noon at the time. Tapos namatay din yung lola ko. Nasa ibang bansa rin ako. Nasa Jordan. And then after now, namatay po yung father ko. Nasa Singapore po. Hindi ko alam kung paano ko i-overcome. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi dinala niya po ako dito. Okay. Yung pangalawang video, mahal na mahal natin ang dalawang ito. Hi, this is Brother Terrence, and as you all know, my mom passed away due to diabetes, high blood pressure, and all. Yeah, 2 years back, nung nalaman ko, at first okay pa ako noon kasi that time nakapag-usap pa kami, ganun. But nung New Year kasi nag-uusap pa kami noon. Then nung nalaman ko na ICU yung mom ko January 4 after New Year 2 years ago, nasa labas ako noon. Then nung una parang kampante pa ako na everything's gonna be alright, kaya yan. Pero nung dumating yung second news na wala na si mami, ganun, masakit siya kasi nawalan ka ng nanay. And the pain that I feel at that moment is yung pain na alam mo na wala ka ng makakausap, alam mo yun, kasi ako mamas boy ako so medyo masakit at that moment na mawalan ng nanay. Pero ang tinatak ko na lang sa isip ko, although there is pain, ano ko na lang, nasa better place naman siya. Pero wala that moment talaga iyak ako ng iyak nun. And I was nag-sideline pa ako nun ng delivery. Yan, sakit lang kasi habang nagde-deliver ako, umiiyak ako, ganun, sa daan. Yan, umiiyak lang ako. Masakit. Pero, yun yung naramdaman ko during that moment. Nung nawala si mama. Yan. Isa pa? Ayaw patalo nung kapatid Nung namatay niya? na si mami, nung tumawag si daddy na wala na daw nasa ospital na si mami is nag-start na yung longing and parang a bit of regret kasi wala kami doon na nawala si mami. Then malungkot, sa una malungkot kasi namimiss mo siya sa moment na yun nung nalaman namin na nawala na si mami. And a bit of maybe I can say despair na di mo alam yung gagawin nyo na wala na yung nanay mo. Okay, mga kapatid, no? Ilang take yata to kasi
Smiling face sila eh. So kilala natin sila mga kapatid, no? Siguro nung araw, panay ang text natin sa kanila o panay sabi natin sa kanila ng Word of God. Nung time na yun, nandun pa sila sa grieving process na kailangan nila ng someone na sasama lang sa kanila, nandyan lang sa tabi nila, kailangan nila ng motherly hug, shoulder to cry on. Hindi pa natin alam to sa ministry sa Learning to Care mga kapatid, no? So forgive us, Brother Teo, Brother Terence. Sa mga susunod, maaring may mga kapatiran tayo na dumaranas ng mga ganitong sitwasyon sa mga oras na ito. Makakatulong talaga mga kapatid ang Learning to Care, lalo na itong Ministry of Exhortation. Alam naman natin mga kapatid na lahat tayo halos kumuha ng motivational gift. Ang Ministry of Exhortation hindi lang to sa mga exhorter. Ang Learning to Care hindi lamang sa mga compassion person. Sino mga candidate dito sa kingdom ng Diyos? Yung nabaptize, yung nagrepent, nabaptize in Jesus' name, at nakareceive ng Holy Ghost, mga kapatid. You are candidate sa ministry na Ministry of Exhortation. So bakit natin kailangan ng Ministry of Exhortation? Although alam natin ang katotohanan, mga kapatid, at kinakailangang mamuhay ito sa atin, mga kapatid, marami pa rin sa mga Kristiyano ang mahirap talaga sa kanila yung process ng pagiging Christian. Kung yung doubly difficult para sa kanila dahil sa mga na-experience nila na mga stress, mga kapatid. Yes, lahat naman tayo dumaraan sa mga stress, pero sa kanila dobling hirap sa sitwasyon na kanilang pinagdadaanan. It goes without saying that God would never command us to engage in a ministry that has no point or purpose. Hindi ba mga kapatid? Hindi tayo utusan ng Diyos kung hindi natin kaya at wala tayong kakayahan. So may tatlong reason dito bakit kailangan natin ng Ministry of Exhortation. Number 1, hurt feeling cause people to lose perspective quickly. Number 2, for some people, the problem may be one of the gradual spiritual decline. Number 3, people have an inherently sinful and stubborn nature. Hurt feeling. Kapag hurt ang feeling mo, miserable ka, sad ka mga kapatid. Parang you dislike yourself, you dislike others, mga kapatid. So parang mahirap para sa'yo na makarelate ka, no? Tapos, nawawalan ka pa ng perspective. Hindi ka nakapokus, clouded ang mind mo, mga kapatid. Amen? Sa Biblia, very common din ito, mga kapatid. Yung story ni Elijah. Panoorin natin. We saw that Elijah experienced a major... In our last video, we saw that Elijah experienced a major victory for God and Israel in demonstrating to the people of Israel that Jehovah is truly God. But as we know, right after our victories often come our most embarrassing defeat. And so it was with Elijah. His victory over the prophets ended the drought and rain came pouring in. But Jezebel, the wife of Ahab, was furious because she had initiated idolatry in the first place and therefore wanted to kill Elijah. So when Elijah heard this, he became weak. I mean, it's interesting, isn't it? He could stand against 850 prophets, but would be afraid of one single woman. And so it is with us sometimes. So Elijah runs into the desert, sits down under a tree and prays. And it's wonderful to see that God does not answer all our prayers. And so it was with Elijah, because his prayer was, "Let me die, God." You know, God has much more in store. He makes him a cake and then gives him a drink. And this happens twice while he's sleeping in between. And then he can walk after this cake, you know, he can walk for 40 days. I mean, I call this a real energy drink. But even after this miraculous help and then this miraculous walk that Elijah did, Elijah falls into what we would call a depression. He blames Israel before God for being unfaithful, and he makes the assumption that he is the only one left that is faithful. So in our Okay, anong lesson ang matutunan natin dito, mga kapatid? Kung tayo ay nasa shoes ni Elijah, na kagaya niya na kaya nating lumaban sa 850 prophets, mga kapatid. Pero minsan isang babae lang, choppy tayo, mga kapatid. Discouraged tayo, parang gusto na nating mamatay, mga kapatid. Depressed tayo. Pero anong ginawa ng Panginoon kay Elijah?
Hindi siya pinabayaan, nagpadala ng help, pinakain siya mga kapatid. Sabi doon, narinig natin, tumawa kayo, tunay na energy drink daw ang ininom ni Elijah mga kapatid. Lumakad siya ng 40 days and 40 nights, pero depressed pa rin siya mga kapatid. So bakit ganon? May gagawin pa ang Diyos. Meron pa siyang makakasama, kapartner. Sino yung disciple ni Elijah? So mga kapatid, tayo, dumaraan man sa ating buhay na tayo ay depressed, may gagawin pa ang Diyos sa ating buhay. So mahalaga ang ministry of exhortation. Bakit? Yan ang magbabalik sa atin sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita niya. Palakpakan natin ang Panginoon. Maraming mga tao sa iglesia na may mga parehas na problema mga kapatid. Maaring katabi natin na may pinagdadaanan din sila. Kaya kailangan natin ng ministry of exhortation that direct the truth of Scripture sa buhay nila. Sino rito yung dumadaan sa ganyang problema? Huwag nyo na itaas mga kapatid, ipag-pray na lang. Is the ministry of exhortation para lang ba to sa mga hurting? Hindi ito limitado sa mga may mga problema, sa mga nasusugatan. It goes beyond that to include the whole church. Hindi lamang sa buong iglesia mga kapatid, ganun din yung mga tao na kailangang makilala nila ang Panginoon. And the reason Satan live and try, at ang dahilan kaya ang ating kaaway na bubuhay pa, ay pinagsisikapan talaga niya na ilayo ang mga Kristiyano sa Panginoon, mga kapatid. That's why kailangan natin ng ministry of exhortation. Yung mga problema, yung mga heart feelings na yan ang ginagamit ng kaaway para ang isang Kristiyano ay mapalayo sa Panginoon, mga kapatid. Number 2, Satan tries to draw all Christians away from God. For some people, the problem may be one of the gradual spiritual decline. Unti-unti kang nawawala sa Panginoon. It starts with small unwise action and decision na in the end mag-accumulate na. Para maunawaan natin, tingnan natin yung video na about frog. A frog is a cold-blooded animal, and humans are warm-blooded. So our body burns energy or perspires to maintain the same 98.6 degrees. The cold-blooded frog's body temperature goes up and down with the temperature of its surroundings. Although frogs love water, when I hold it over this pot of boiling water, this frog is very uncomfortable and climbs to get away from it. Now, the water in this pot is room temperature, 69.4 degrees, so he's comfortable when I put him in. If I turn the burner on low flame, his body temperature will adjust and slowly he will heat up with the water. The water temperature has risen to 80 degrees and the frog is the same temperature and still comfortable. If I turn up the burner slowly again, he won't notice because he'll continue to change to be the same as his surroundings. When we started, I held the frog over the first pot of boiling water. He was uncomfortable and he tried to get away from the heat. But now, because we're raising the temperature slowly, he doesn't recognize the danger he's in. He just keeps going along with the changes in his surroundings. Eventually, we can turn up the burner to a deadly boil. He will just keep trying to adjust with it. By the time he realizes it's killing him, it's too late. He won't notice in time because he just keeps changing himself to go along with the changes in his surroundings. Naawa ba kayo sa frog, mga kapatid? So anong natutunan nating lesson dyan, mga kapatid? Ganyan tayo, pag unti-unting nagbabago, ang paligid natin hindi unti-unting nagbabago, hindi biglaan, mga kapatid. Tayo rin hindi unti-unting nagbabago yung ating spiritual na kalagayan. Paunti-unti yan para tayong dinuduyan sa pagbabago na hindi natin namamalayan, mga kapatid. Noona pajama ka pa lang, maya-maya eto na, nakikita ka na, nagpapantalon na, ano ang kasunod niyan, maaring nakashort ka na, tapos may nag-post pa sa Facebook kung saan-saan na nakakarating, mga kapatid. Ganyan, unti-unti tayong mawawala sa Panginoon, mga kapatid. Gradualism, it is the one way in which Satan works, mga kapatid. Satan seeks to draw us away from God na hindi natin nare-realize.
For Christian living in a secular society, the principle of gradualism may be quite active. Tingnan natin si Sister Nelia. Maganda rin sila Brother Felix. Anong ma-offer nila? Sister Nelia, ready? Kumusta ka na, Sis Marinel? I'm glad to see you again. Hindi kita nakita sa church ng 2 linggo At 2 weeks na rin na wala ka sa Care Group. Is everything okay? Okay lang ako, Sister Nelia. Busy lang kasi ako. Okay. See you sa Care Group tonight. Ano kasi, Sister Nelia, baka hindi ako available tonight. Kasi dumating kasi ang kamag-anak namin from Manila. So ilabas namin sila kakain sa labas. Tingnan ko sa linggo kung makapunta ako. Anong makita natin, Sister Marinel, para marami na siyang mga dahilan, mga excuse, mga kapatid. Brother Felix and Brother Christian, saan kayo? Wow. Oh, Jens? Praise the Lord, Brother Alvin. Nakarating ka ngayon sa service natin. Ang ganda ng preaching ni Pastor, na-encourage talaga ako. Sige bro, mauna na muna ako ha. Ha? Alis ka na? Meron tayong men's fellowship ngayon at saka birthday ni Brother Danilo today. Sasamahan natin siya sa celebration. Sa susunod na lang bro. Meron pa kasi akong kailangan ayusin at saka fellowship lang naman yan eh. Pakisabi na lang happy birthday. Okay, Brother Danilo. Bye-bye. Fellowship lang naman yan. Care group lang naman yan. Hindi ba mga kapatid? Tapos malungkot pa siya. Unti-unti na mga kapatid, hindi niya mamamalayan. Papunta na siya doon. Sabi ni C.S. Lewis, the safest road to hell is the gradual one, the gentle slope, soft underfoot without sudden turning, without sudden milestone, without signpost. Ang daan patungo sa impyerno, mga kapatid, madali lang. Hindi yan nagsasabi ng warning. Walang signpost na nakalagay. Hindi mo na kailangan magliko-liko, mga kapatid. Komportable kang nagdabiyahe. Papunta doon sa hangganan kung saan ang iyong kaluluwa ay mapupunta sa kapahamakan, mga kapatid. As values and standard and lifestyle around us change, we become lulled into a false sense that these things are normal and acceptable. Habang tumatagal, hindi na natin namamalayan. Ang dating hindi normal, normal na. Ang dating hindi acceptable sa pananampalataya mo, acceptable na, mga kapatid. Amen? Because we are constantly exposed to these influences, we are in danger of adopting our own lifestyle, attitude, and standard. Ano ang makakatulong, mga kapatid? We need to be exhorted from the Word of God to prevent Satan gaining a foothold para hindi ka panghawakan ng ating kaaway, mga kapatid. People have an inherently, number 3, bakit kailangan natin ng ministry of exhortation? People have an inherently sinful and stubborn nature. Maganda si Sister Katoliko, Sister Susana, and si Sister Leia. Sister Susana Katoliko. Sis, buti nakita kita. May tatanong ako, nalilito ako. Si Sandri, ano yun? Pwede ba yun mangyari? Nabaptize na, matigas pa rin ang ulo, ang kukuti. Pwede. Bakit? Anong rason? Maaring hindi naunawa ng kahulugan ng repentance. Pag sinabing repentance, namatay ka na. In short, dead ball na? Yes! Sabi ng Panginoong Hesukristo, take up your cross and follow me. Sa panahon ng Biblia, kung nandun ka sa Bible, pag sinabing take up your cross,
Yung taong iyon, hindi matatapos ang araw na yun. Patay ka na, mawawala ka na sa mundo. Ganun pala yun? Yes! Ibig sabihin, yung dating ikaw, yung dati mong pag-uugali, yung katigasan mo ng ulo, wala na dapat iyon. Pwede ring mag-repent ng una, nagbago, kaya lang paunti-unting pabalik sa dati. Nung una, nagbabantay ka, umiiwas ka, ayaw mo ng bad influence. Pero nung huli, kakasat-sat ng kaibigan mo, dikit-dikit ka pa rin sa dati mong friend, ayan, balik ka na naman sa dati mong pag-uugali, balik ka sa katigasan ng kukote mo, hindi ka taka-taka yan. Hay, ang hirap. Magpabaptize kaya ako sa Ilog Jordan. Parang kanina sabi ni Sister Nancy, maraming kapatiran. Umuulit ng baptism, water baptism, mga kapatid. Ibig sabihin, hindi sila sigurado sa kaligtasan nila, mga kapatid. Kaya pabalik-balik ang kanilang pag-uugali yung ginagawa nila. Anong ma-offer mo, Sister Leia? Sabi nila, audience? Sabi nila, Sister Mouse, mayabang daw ako. Ewan ko. Of course I'm not. And even I'm so, ano ngayon? I guess normal lang yan sa tao. At saka meron naman talaga akong ipagmamayabang. I prospered in my working life and also in my marriage. My wisdom and my bank account are above the average. Sabi nila, I'm quite stubborn. But I guess determinado lang talaga ako na gawin ang isang bagay na nakabubuti sa akin. Ang iba kasi walang determinasyon sa buhay, kaya wala silang asenso. But not me. Ang mga nagsasabi na mayabang ako, aminin man nila o hindi, I guess they are just jealous. I'm just proud to be humble. Tuwan-tuwa kayo, mga kapatid, ha? So, ganun, mga kapatid, kahit isinilang na tayo sa kaharian ng Panginoon, nag-repent tayo, nabaptize tayo sa tubig, nakatanggap tayo ng banal na Espiritu, nag-i-struggle pa rin tayo sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, dahil nasa laman, itong laman na ito ang ating numero 1 kalaban, mga kapatid. So, kailangan nating maintindihan, hindi pa tayo glorified body, mga kapatid. So, kailangan natin ng ministry of exhortation para yan ang makatulong sa atin na kapag tayo'y naliligaw na ng landas, may magpapaalala sa atin. In trying to bring about changes in behavior through the Word of God, ano ang kailangan? We need to understand the strength of opposition. Bakit? There's a resistance that comes from within. Our human nature as well as influences that comes from the society in which we live, mga kapatid. Kailangan talagang maintindihan natin ano yung ugat na nakakapit dyan, mga kapatid. Bakit ba ito si brother ay bitter? Ano yung root ng bitterness niya? Bakit kaya ito si sister ay may root siya ng discouragement? Kailangan talagang makilala natin, malaman natin yung area ng buhay niya, kung saan, ano yung root ng pinanggagalingan ng kanyang struggle, mga kapatid. Ito ba ay dahil sa kanyang relationship? Narinig mo lang na, si brother may discouragement. Hindi mo, akala mo sa asawa niya, yung pala sa boss niya, mga kapatid. Kailangan nating alamin yun, mga kapatid, yung mga ganong. Bakit? Para makagawa tayo ng strategy para malaman natin kung paano tayo magiging epektibo sa exhortation, mga kapatid. Amen? All of this causes people to drift from the principles of the word. Maganda si Sister Mila. Okay. So kahit yung natutunan na natin yung salita ng Panginoon, itinuturo na sa iglesia, nababasa na natin sa mga teaching, kung hahayaan natin ang pita ng ating laman, yung the Word of God, wala pa ring epekto sa ating buhay. Ready, light, camera, action. Sister Milagrosa, pwede ba kitang makausap kahit sandali lang? Sure, Sis Maria.
Tungkol saan? O sabi yung mic. Mike. Alam mo kasi, Sister Milagrosa, actually, matagal na gusto kitang kausapin. Pero I think, this is the right time. Ano nga yun? Noong nakaaraang araw, during sa music practice natin, na-offend talaga ako. Sa'yo, masakit kang magsalita, at saka parang lagi kang nagagalit na hindi na lang ako ang nasasagasaan mo sa pananalita, pati na rin ang ibang mga kapatiran. Hay, ya. Nako, Sister Maria. Sobrang sensitibo ka na lang. Ganito naman talaga ako. Si Pastor nga, sanay na sa pananalita ko. Nagganito kaya. Kaya, masasanay din kayo sa akin. Ang daming best actress, mga kapatid, hindi ba? So sa pinanood natin, kaya kailangan natin ng ministry. That is why we need to come alongside people with the ministry of exhortation. Para may maglalarawan sa atin, may magsasabi sa atin na mali na yung ating mga ginagawa, mga kapatid. Amen? So the ministry of exhortation is a vital one within the Christian church. Kailangan i-consider natin ano yung mga basis ng ministry na ito. Exhortation need to take place in the context of caring relationship. So, mga kapatid, mahalaga na, kasi yung mga hurt people, mga kapatid, wala silang spiritual language. So, kailangan natin silang tulungan, dali natin sila doon sa spiritual side, na kung saan gagamitin natin ang Word of God upang maunawaan natin, mga kapatid, ang kanilang pinagdadaanan. So maintindihan nila ang kanilang pinagdadaanan, mga kapatid. Gagamit tayo na scripture na kung saan ito'y naaangkop sa kanilang situation, mga kapatid. Okay. At lagi nating tatandaan, mga kapatid, hindi natin kayang i-exhort ang isang taong hindi pa na-encourage. Di ba? Paano natin sila encourage? Sasamahan lang muna natin sila, dadamayan sa kanilang pinagdadaanan. Kapag ready na natin silang sabihan ng Word of God, saka pa lang natin exhort. Sa mga ganyang salita, mga kapatid, perfect nyo na, alam ko. When the individual kailan magre-react? When the individual will react positively to the word of exhortation, kailan siya magiging handa, mga kapatid? Magiging positive ang pagtanggap niya. It's only kung ang individual ay naramdaman niya yung suporta mo at pag-ibig mo, mga kapatid. Kailangan niyang mahadama yung sincerity mo na hindi lang gusto mo siyang exhort, kundi talagang nandyan ka sa kanya na gusto mo siyang makaahon, mga kapatid. So let's examine what is the basis for our ministry of exhortation. Ang basis ng exhortation, mga kapatid, in difficult personal circumstances, yung mga advice, yung counsel, galing yan sa iba't ibang direction, maaring kinuha niya sa magulang niya, kapatid niya, kaibigan niya, kung saan-saan. Actually, yung good advice, hindi automatically na masasabi natin na God's advice yan. In fact, godly wisdom often lies in the face of natural reasoning. Akala natin yung common reasoning, yung mga reasoning na yan, makakatulong, yan yung talagang best solution, nandyan ng wisdom. Pero alam naman natin saan natin makukuha ang wisdom, mga kapatid, saan? Sa Word of God, mga kapatid. Tingnan natin ang panoorin natin sila Sister Denisa, last drama I think. Wow. Hello. Oh, Jens! Sis Heaven, sino yung pinapanood mo? Kahapon, yung mga love guru ang pinapakinggan mo. Noong isang araw, yung talk show naman ni Oprah ang pinapakinggan mo. Si Oprah. Kasi title pa lang, yung title nito, The Power of Gratitude and How It Can Change Your Life. Mga ano kasi sila, mga motivational speaker sila. Ang gagaling kaya nila, nakaka-inspire yung mga
mga sinasabi nila, yung mga technique nila, ma-amaze ka talaga. Pag pinakinggan mo sila, very captivating. Nakakabighani. Sana ganun din ako. So, sa kanila ka ngayon kumukuha ng advice para sa kay Sister Earth, yung kin-encourage mo. Pwede. May sense naman kasi yung mga sinasabi nila. Kaya pinag-aaralan ko. Parang ganun na nga. Sis Heaven, gaano man sila kagaling, iba pa rin yung Word of God. Tao lang sila, may limitation. Ang Word of God is godly wisdom yan. Sabi nga ng scripture sa Isaiah 55 verse 8 to 9, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, says the Lord. For the heavens are higher than the earth, so are the ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Sorry na, nakalimutan ko po, Your Honor. Pero oo nga sis, hangang-hanga pa naman ako sa kanila. Pero ang Word of God nga pala yung mas may power to transform life. O, di ba? Sa exhortation, ang involved dyan, Word of God, hindi yung knowledge of men. Hala, nakaidlip siguro ako nung itinuro yan. Kaya hindi ko alam. Kaya yan siguro ang dahilan. Kaya tulong pa more sa preaching ni Pastor. So alam ko mga kapatid, marami sa atin na may mga gusto tayong mga motivational speaker, hindi ba mga kapatid? Talagang mabibighani tayo sa kanila, ang gagaling nila mga kapatid. Pero sa lesson natin, sinasabi rito, napakalinaw mga kapatid, pagtungkol sa exhortation at kukuha tayo ng insight at understanding, saan tayo magre-rely mga kapatid? Sa Word of God, 100% sa Word of God mga kapatid. Maaari ba na madalas yung ibang trust natin sa kanila kaysa sa Scripture? Pwede, hindi ba? Kasi ang galing nila. Lalo na tayong mga Pilipino, mga kapatid, very fanatic tayo. Mga artista nga, ina-idolize natin, hindi ba mga kapatid? So, posible na ilagay natin ang pagtitiwala natin sa kanila. Kasi nga, some may be an attractive alternative mga kapatid. Hangang-hanga tayo. Pero kaysa i-enforce natin o empower natin yung mga views ng mga expert, kailangan expose natin yung in-exhort natin sa Scripture. Amen, mga kapatid? So, paano natin gagawin yun? So, i-share mo yung testimony mo. Sabihin mo sa kanya, Sister, naalala mo ba yung testimony ni Sister Rebecca? Parehas kayo ng case kung paano niya napagtagumpayan. O kaya magsasabi kayo ng mga karakter sa Biblia na may parehas ng kanyang pinagdaraanan, mga kapatid. At doon ay talagang solve ang kanyang problema, mga kapatid. The only safe and reliable foundation in which the ministry of exhortation can be based in the infallible Word of God. No error, mga kapatid. Perfect, accurate. Hindi pwedeng magkamali, mga kapatid, ang Word of God. Scripture is specifically designed to be the basis for exhortation. Amen? Ang Bible is not just a history book, but the Bible contains powerful truth which under the control of the Holy Spirit help to bring us to spiritual maturity, mga kapatid. Thereby changing how we live life, mga kapatid. So kapag inobey natin ito, sabi sa Psalm 112 verse 1, "Happy is the man who fears the Lord, taking great delight in His command," mga kapatid. So examine natin yung isang verse kung saan ipapakikita rito yung 4 specific direction, yung 4 phases of the Word of God. Yung 2 Timothy 3:16. Ano sabi dyan? Sino makakote? Is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Unang-una, for doctrine, sa pagtutuwid. Pangalawa, sa pangatlo, sa pagsasaway. Pangalawa, sa pangatlo, sa pagtutuwid. Pang-apat, sa pagsasanay, sa pamumuhay. Amen. In the first place, ang salita ng Diyos ay binigay sa atin para mamuhay tayo ng
magiging halimbawa, maging expert tayo sa pamumuhay at magiging halimbawa tayo ng mga nasa labas, mga kapatid. Amen? So may 4 phases of the Word of God. Ang unang phases, doctrine. Ang salitang doctrine, ang ibig sabihin niyan ay, the word doctrine means the basic element of our way or our faith. And the better we know this, the more effective we will be in living the Christian life. Mahalagang malaman natin ang doctrine natin. I-quote nyo nga yung Acts 2:38, sabay-sabay. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sin, and you will receive the gift of the Holy Ghost. Sa sarili nyo lang nakaintindi. So mga kapatid, isa yan ang doktrina natin, yung new birth, mga kapatid. Yung one God, doctrine natin yan. Yung about sa holiness. Pero minsan, lumalabag tayo sa salita ng Diyos, mga kapatid. Pangalawang phase, mga kapatid, reproof, pagsaway sa kamalian. Okay. Dito ay pinapakita kung saan when we are broken or na-miss natin yung God's principle, mga kapatid. Kung babasahin natin to honestly and carefully, yung Biblia, mga kapatid, magiging measuring stick to para sa ating thoughts, sa ating behavior, sa ating conduct, mga kapatid. Yung pangatlong phase, correction, pagtutuwid. Yung salita ng Diyos, hindi lamang sinasabi ang ating pagkakamali, mga kapatid, kundi pinapakita paano natin maitatama ang ating pagkakamali. Amen? At ang pang-apat, instruction in pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Okay. Habang tumatagal, mga kapatid, na nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon at hinahayaan natin ang salita ng Panginoon, hallelujah, ay magkaroon sa ating buhay, mga kapatid. Ang mga desisyon ng mga gagawin natin sa ating buhay ay magiging matagumpay kung hahayaan lang natin, mga kapatid. So sa huling gagawin natin, may activities tayo. Ano yung unang phase ng Word of God? Doctrine. Pangalawa, reproof. Pangatlo, correction. Pang-apat, instruction for righteousness. So may activity tayong gagawin dito, mga kapatid. Yung handa na. Sige, pag-isipan nyo, kung alin ilalagay natin yung activities, sasabihin nyo kung yan ba ay doctrine, kung yan ba ay reproof, kung correction, or instruction. Okay. Isa lang na ready. Ang small, maliit. Maliit pala. Okay, basahin ko ha. Proverbs 4:1. Dingginin nyo, anak ko, ang mga turo ng Ama at makinig kayo upang matuto ng kaunawaan. Instruction, very good. Pangalawa, 2 Timothy 3:5. Sila'y may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Galing ha. Hebrews 6:12. Kaya huwag kayong maging tamad. Tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumatanggap ng mga ipinangako niya. Wag reproof, no? Kasi huwag kayong maging tamad. Reproof. Sinasaway kayo na huwag kayong maging tamad. Hebrews 10:20, binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing at ang tabing na ito'y ang kanyang katawan. Ano talaga? Tayo, isa. Sino nagsabing doctrine? Taas ang kamay? Isa lang? Tatlo, ilan lang? Very good. Doctrine, mga kapatid. Okay. James 2:10. Ang lumalabag sa isang utos, kahit tumutupad sa iba pa, ay lumalabag sa buong kautusan. Ano yun? Ang lumalabag sa isang utos, kahit tumutupad sa iba pa, ay lumalabag sa buong kautusan. Reproof, no? Okay, Isaiah 42:8. Ako ang Panginoon na siyang aking pangalan, at ang aking kaluwalhatian na hindi ko ibibigay sa iba, o sa akin ang kapurihan sa mga larawang inanyuan. Ano sa tingin nyo? Very good, mga kapatid. Pwede na kayo. Pwede na kayong mag-exhort, mga kapatid.
Before we can become effective exhorter, hayaan natin mga kapatid na itong 4 na phases ng God's Word na binabanggit natin ay maging bahagi ng ating buhay mga kapatid. Dapat binabalik-balikan natin yan, binibigyan natin ng pansin. Halimbawa, kapag nire-reproof mo ang sarili mo, tatanungin mo, ano ba ang Word of God sa kamaliang ginawa ko? Pag itinutuwid mo ang sarili mo, ano ba ang Word of God para i-correct ako mga kapatid? Kailangan, pag medyo naliliko na tayo ng landas, hanapin natin kung ano yung Word of God mga kapatid. Para tayo maging epektibong tagapamanhik o exhorter mga kapatid. Pahihintulutan natin ang 4 na phases ng God's Word. Pag-aralan natin mabuti mga kapatid. Amen? So balikan natin ang summary, ang ating caring through exhortation. Ano yung exhortation? Ito yung motivating biblical principle. Ano ito? Motivating a person to respond to life in accordance with the will of God, mga kapatid. Amen? Bakit kailangan natin ng ministry of exhortation? 3 dahilan. Heart feelings quickly cause to lose perspective. Satan constantly tries to draw us away from God. People have a sinful nature, mga kapatid. Ang basis of exhortation ay Biblia, mga kapatid. Walang ibang pinakamabisa kundi ang Word of God, mga kapatid. Kung ang Word of God is not a life-giving, reproving, correcting, and instructive force in your own lives, then it may never be able to come alongside other. We may never be able to come alongside others. Hindi natin kayang samahan yung mga ini-encourage natin at ipakita natin paano ito i-apply sa kanilang buhay. At kailangan masettle natin yan, mga kapatid. How if you don't have confidence in the Scripture? Kung wala kang confidence, tulad ng drama kanina. Yung walang confidence sa Scripture, they will never be able to use it to help others, mga kapatid. So ano ang gagawin natin, mga kapatid, para magkaroon tayo ng confidence? We have to develop confidence in God's Word. Bakit? It is authoritative, it is trustworthy, and absolutely reliable, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Tumayo tayo. Hallelujah. Praise God. Mga kapatid, si Brother Bong, alam naman natin, no? Yung journey niya nung siya'y nagkasakit, mga kapatid. 2007 pa na nagka-gout siya. Laging ako ang kasama niya. Nariyan, ini-encourage ko siya, mga kapatid. Sige, Word of God, Word of God. Si Brother Bong naman, parang hindi niya ako pinapansin. Kahit na hindi ko rin kaya, sige, Word of God, brother. Sabi ng salita ng Diyos, ganito. Kahit lupay-pay na, sige pa rin, mga kapatid. So tuwing pupunta kami sa doctor, up and down, mag-okay kami, babalik na naman kami sa doktor, malalaman na naman na, si brother, na apektuhan yung heart niya. Lulugo-lugo na naman kami, mga kapatid, bagsak na naman. Sige, encourage na naman ako kasi hindi ko naman alam na kailangan samahan ko lang siya, hayaan ko lang siya magmuni-muni dyan, matulog dyan, damahin niya yung kanyang pain, mga kapatid, enjoy niya ito, mga kapatid. Ako naman encourage sa kanya, mga kapatid. Eto na naman, nagka-shingles, mga kapatid, malulungkot na naman kaming dalawa, i-encourage ko na naman siya naman, i-enjoy na naman niya yung pain niya, mga kapatid. Nagka-apektuhan na naman ng kanyang kidney, mga kapatid. Eto na naman, mga kapatid, ganyan na naman. Yung cycle ba, paulit-ulit na lang na pag malalaman namin, mga kapatid, yung report ng doktor, malulungkot na naman kami, pero pipilitin ko encourage kasi ako nga yung better half, mga kapatid. Hindi ko alam ang aking gagawin dahil di pa natin napag-aralan ng Ministry of Exhortation, mga kapatid. So ngayon, alam na natin, mga kapatid, hindi na mahirap kapag merong problema ang kapatiran, merong may sakit. Hindi na kailangan mo nang puntahan natin ng Word of God kasi masasayang yung precious Word of God. Kailangan i-encourage muna natin siya by coming alongside with them, mga kapatid. Hanggang ready na sila sa salita ng Diyos, mga kapatid. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Maraming salamat sa pakikinig niyo, mga kapatid. Praise the Lord. Maraming salamat, Sir Mike.